Suriin ang iba't ibang modelo na pinag-aralan ng DepEd na pagkasunduan na idagdag ang 2 taon pagkatapos ng kasulukuyang 4th-year high school. Ibig sabihin, 1 taon sa kindergarten, 6 na taon sa elementary, 4 na taon sa junior high school at 2 taon sa senior high school. 3 diploma rin ang matatanggap ng bawat estudyante na makakatapos ng K+12. Sa palagay ko, mas maganda kung mas marami tayong maiengganyo na tapusin na yung 2 taon na yon para magkaroon sila ng kompletong diploma ng kabuuan noong basic education at makakapag-presenta sila sa kanilang mga boss ng isang sapat na kaalaman tungkol sa mga pinapasukan nila na trabaho, no? Ito yung gusto nating mangyari na sana sa bawat division o bawat region meron tayong mga specialized high schools, no? Meron tayong ilan yan na kasalukuyan ay ginagawa natin pero yung 4 na taon lamang. Pero halimbawa, meron tayong high school for the arts, no? At kung dadagdagan natin ito ng 2 taon, yung ating mga painters, musicians, singers, dancers, pwede silang magkaroon ng additional pa na competency, no? Para magamit naman nila yung kanilang kaalaman at kanilang talento para magkaroon sila ng isang maayos na buhay, no? Meron silang sana na isang professional na certificate, halimbawa on dancing o kaya on music, no? At sa palagay ko, kung sila man ay gustong pumunta sa ibang bansa o kaya ay mag-umpisa na magtrabaho na dito sa atin, sila ay professional na singer, dancer. Ang iba pang mga nakikita ko ng mga specialized high schools, pwede tayong gumawa ng specialized high school for technical education, no? Ayaw naman natin na alam lang nila ang welding. Gusto natin, kung alam nila yung iba't ibang mga antas ng welding, bibigyan din natin sila ng communication skills. Paano ba mag-budget? Kung gusto nilang gumawa ng isang maliit na welding shop, gumawa nila ng design para sa isang metal chair. At ang isa ko pang dagdag na pangarap ay kung meron na silang trabaho, baka pwede naman din silang mas marami sa ating kababayan ang magpursige at tapusin na yung kolehiyo, no? Hindi naman natin kailangan na lahat ay tumungtong sa kolehiyo at magtapos. Pero sana yung makakatapos ng high school at gusto natin ay mas marami sa ating kababayan na makatapos ng high school ay talagang sapat na yung kanilang kaalaman para magkaroon ng trabaho, mag-umpisa ng pamilya, at maging handa sa buhay. Pero kung may trabaho na sila, di mas magaling ngayon dahil pwede silang mag-working student. Kagaya sa ibang bansa, nagpa-part-time work sila at they can fund their own studies in college, no? So, yung ating 23% na tumutungtong sa kolehiyo, sana'y madagdagan ito. Kasabay ng puspusang paghahanda ng DepEd, naghahanda na rin ang ibang ahensya tulad ng CHED at TESDA na siyang katuwang ng kagawaran sa pagsasaayos ng sistema ng edukasyon sa bansa. Magkakatuwang ang 3 ahensya ng edukasyon sa pagrepaso ng kurikulum at pagtiyak na magiging maayos ang implementasyon ng K+12. Ginagawa natin ngayon ay kasama natin ang CHED at TESDA para gumawa tayo ng buong educational program, no? Merong na pwedeng yung mga kasama dito yung mga technical skills, kasama rin dito yung mga pupunta sa kolehiyo dahil kailangan natin ng ilan sa ating mga kababayan na maging researchers, professionals, faculty na pupunta sa tertiary level, no? Ito na yung mga pupunta at magiging mga engineers, mga economists, at saka iba't ibang mga antas na pangkolehiyo, no? Ang kailangan talaga natin ay siguraduhin na kung anong gagawin natin sa basic education, dahil kahit anong gawin natin dito, palaging magkakaroon ito ng consequence doon sa tertiary education, no? Kaya kasama natin dito ang CHED at saka yung TESDA, no? Pero alam mo, pinag-uusapan namin ito ng matagal at ang tanong sa akin marami nga tayong napapatapos at napapagraduate. Kung wala naman trabaho. Kaya yung Department of Labor
ay talagang nakikipag-ugnayan tayo ng mas malapit ngayon dahil kailangang sabihin sa atin at bigyan tayo ng tulong ng Department of Labor para malaman natin sa isang probinsya, sa isang lokalidad, ano ba yung mga trabaho na available? Ano ba yung mga bagong industriya na itatayo 2-3 years from now, no? Dahil yung ating educational program ay pwede naman natin itong itutok doon sa mga pangangailangan ng industriya, no? At tama yan na kailangan na hindi yung ating edukasyon ay nakatutok lamang sa libro, no? Kailangan ang hinahalap naman ng ating mga magulang ay magkaroon ng trabaho ang kanilang anak. Pero kung may training, wala namang opportunity for work, mahihirapan nga. Kaya ang gagawin natin, imbis na magte-train tayo, tapos maghahanap ng trabaho pagkatapos, ang kailangan nating pakikipag-ugnayan sa Department of Labor, hanapin natin at alamin natin ano yung bubuksan ng mga industriya sa region na ito, sa city na ito, at planuhin natin na yung edukasyon at yung specialized high schools, lalong-lalo na ating itatayo, ay nakatutok doon sa mga opportunities for work, no? Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, nakikipag-ugnayan din ng DepEd sa sektor ng empleyo. Kamakailan lamang, pumirma ng kasunduan ng DepEd at ang 14 sa pinakamalalaking employers ng bansa, kasama ang mga foreign chambers, upang tiyakin sa DepEd na tatanggapin nila ang graduates ng K+12. Bago pa man maupo sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino, inilahad na nito ang kanyang 10-point education agenda. At ito rin ngayon ang gabay ng DepEd sa susunod na 6 na taon. Ang K+12 ay isa lamang sa 10 nakalista at bilang paghahanda sa pagpapatubad nito, sinisimulan na ang pagpapatayo ng mga karagdagang classrooms. Una, para matugunan ang pangangailangan para sa Universal Kindergarten ngayong 2011 at pinaghahandaan na rin ang mga kakailanganing pasilidad para sa senior high school na magsisimula sa 2016. Maliban sa patuloy na makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, umaasa rin ang DepEd sa suporta ng pribadong sektor, ang palaging katuwang ng kagawaran sa pagtugon sa mga kakulangan ng sektor ng pampublikong edukasyon sa bansa. Inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga magulang, mga estudyante, ang lahat ng ating mga kasama sa industriya, ang ating mga local government officials na makisama sa pagsusulong ng mga reforma ng edukasyon. Matagal na natin itong inaasam-asam na ang ating mga pagbabago ay ating ipagpatuloy sa administrasyon ni Presidente Aquino. At ang ating nais ay talagang ang lahat ng mga problema at mga kakulangan sa edukasyon ay ating matugunan. Isa sa mga pinaka-importanteng kakulangan sa edukasyon ay ang kakulangan ng taon. At kailangan nating bigyan ng sapat na panahon para ang ating mga magulang, ang ating mga estudyante, ang ating mga guro ay mabigyan ng suporta para ang ating mga graduates ng high school ay talaga na maging handa para sa buhay, magkaroon ng magandang trabaho, at handa na rin na mag-umpisa ng kanilang bagong pamilya. Sana itong ang pangarap ng ating presidente na mapanibago natin ang edukasyon ngayon ay maging ating alay para sa susunod na henerasyon ng mga kabataang Pilipino.